No dad, hindi si Kathleen. I want the illegitimate one. Diretsahang pahayag ng pagtutol ng binata. Tumanggi si Kian na pakasalan ang babaeng anak ng kasosyo sa negosyo ng kanyang daddy na alam niyang noon pa man ipinagkasundo na sila. Napilitan lang namang pumuntang binata sa tahanan ng mga Villarama just because of business matter. Hindi dahil pumayag siyang maging asawa ang babaeng kinaiinisan niya mula ulo hanggang paa. Ayaw na ayaw kasi niya sa mga babaeng hinahabol-habol siya. Subalit, ang minsang nagawi siya sa magarang mansyon ng mga Villarama ay siyang labis niyang ipinagpasalamat at tinitiyak niyang maulit at maulit pa ang pagbalik niya doon dahil naroon lang naman ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Si Diana Villarama, anak sa labas ni Don Ernesto Villarama. Kung bakit naging katulong ang tinatangi niyang babae sa pamamahay ng sarili nitong ama, yun ay dapat niyang alamin. Hindi ang pagtanggi ni Kian ang ikinagugulat ng kanyang amang si Alfonso, kundi ang banggitin nito ang anak sa labas ng kaibigang si Don Ernesto. Paano nalaman ni Kian? Gayong iilan lang naman ang nakakaalam tungkol sa tinatagong anak sa labas ni Don Ernesto. At saka wala siyang pinagsabihan kahit isa sa kanyang pamilya. Nagtataka niyang isip, imposible ang hinihingi mo, Kian. Hindi makakatulong ang anak sa labas ni Ernesto sa mga negosyo. Bagkos, yun pa ang hihila sa iyo pababa. Isa siyang malaking kahiyan sa pamilya, anak. Kaya ngayon pa lang, tigilan mo na ang kalukuhan mong yan. Maotoridad na utos ni Don Alfonso. No dad, si Diana ang gusto ko. Muling pagtutol ng binata. Pero isa siyang anak sa labas at dating prostitute pa ang ina. Subalit, hindi man lang nagulat ang binata. Patunay lang na marami na rin itong nalalaman. Oh, what a reaction, dad. Mukhang ikaw pa yata ang nagulat sa ating dalawa, dad. Untag nito. Sa tono ng pananalita ni Kian, sigurado ang Don na marami na itong nalalaman tungkol sa pamilya ni Don Ernesto. Samantala, hindi pa rin nawawala sa isip ng binata nang hindi inaasahang makita niya ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Mukhang hindi siya kilala nito, pero siya, hindi mangyayaring makalimutan niyang dalaga na mas lalo pang gumaganda sa paglipas ng mga taon. Anyway, paano ba naman siya maalala ng dalaga kung sobrang payat pa niya noon at may suot pa siyang makapal na salamin na sinasadya naman ng binata para itago ang tunay na katauhan nito. Nag-part-time job si Diana noon sa isang convenience store malapit sa university kung saan ito nag-aaral. Kailangan niyang magtrabaho habang nag-aaral para pantusto sa kanyang mga pangangailangan, lalo na at medyo sunod-sunod ang pagkakasakit ng nanay Cristina niya itong mga nakaraang araw. First year college si Diana noon sa kursong business management. Nang minsang magawi si Kian sa university kung saan nag-aaral ang dalaga. May kaibigan kasi itong dinalaw doon. Sa convenience store na rin sila unang nagkakilala hanggang sa naging magkaibigan. Ang akala ni Diana, isa ding working student ang binatang si Kian noon. At sinasakyan na lang ng binata ang iniisip ng dalaga. Wala naman sana siyang intensyon na itago ang tunay niyang pagkatao sa dalaga. Subalit, napilitan siyang mag-disguise nang magpakilala ang dalaga sa kanya. Lalo na noong nag-umpisa itong magkwento tungkol sa pamilya ng ama neto. First time pa lang nilang magkakilala noon at nagtiwala na kaagad ang babae sa kanya na labis niyang ikinamangha. Simula noon, halos araw-araw na siyang dumadaan sa convenience store kung saan nagpa-part-time job ang dalaga. Andrew Robles ang ipinapakilala niyang pangalan. Gusto na sana niyang umamin at magpakatotoo dahil sobrang nagigilty na rin siya sa ginawa niya sa dalaga. Ngunit, napangunahan na siya kaagad ng takot na baka iwasan siya at kamuhian ng dalaga kapag malaman nito ang totoo. Galit kasi si Diana sa mga mayayaman at naintindihan naman ni Kian kung bakit. Kaya pinili na lang ng binata ang manahimik dahil tiyak
iiwasan na talaga siya ng dalaga. Ayaw na ayaw niyang mangyari iyon. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi ang ipagpatuloy na lang ang naumpisahang kasinungalingan. Ngunit, hindi naman niya balak na itatago ang tunay niyang pagkatao habang buhay. Naghihintay lang siya ng tamang panahon para ipagtapat sa dalaga ang lahat at pati na rin ang tunay niyang nararamdaman sa dalaga. Gusto niya si Diana, hindi lang gusto, kundi mahal niya na ito. Ipinapangako niya sa sarili na ito lang ang babaeng ihaharap niya sa altar. Subalit, biglang hindi inaasahang lumipad si Kian patungo sa ibang bansa ni hindi man lang siya nakapagpaalam sa dalaga. Hinahanap niya sa mga social media ang dalaga, ngunit hindi niya ito mahagilap. Sinisisi niya ang kanyang ama sa biglaang pagpapadala sa kanya sa abroad. Kung sa bagay, matagal ang nakaplano iyon, ngunit ang hindi niya inasahan ay ang biglang paglipad niya. Ni hindi man lang niya nakita ang dalaga kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon. Malungkot niyang isip. Nagpatuloy sa paglipas ng mga araw na mas lalo pa niyang namiss ang dalaga. Araw-araw niyang ipinagdarasal na sana'y magkikita pa silang muli ni Diana. Ngunit, gano'n na lang ang pagkadismaya ng binata. Nang pagbalik niya after 5 years, wala na ang mag-ina sa dating tinitirhan nito. Nagbabaka sakali pa rin siyang muling hanapin ang dalaga sa mga social media, ngunit bigo pa rin ang binata. Lumipas pang mga araw, naging abala na siya sa mga negosyong ipinagkatiwala na sa kanya ng kanyang daddy. Kung kaya, umaasa siyang matulungan siya ng kanyang matalik na kaibigang si Noah. Ngunit maging si Noah ay nahirapan ding mahanap ang dalaga. Hindi kaya nag-asawa na yun ng maaga, dude? Dahil alam naman natin ang hirap ng buhay. Kaya siguro hindi na ito mahanap dahil nag-iba na ito ng apelyido. Paliwanag ng kaibigan na siyang sumira sa buong araw ni Kian. Hindi maari, untag niya. Ngunit paano kung tama nga ang kutob ko, dude? Muling banat ng kaibigan. Batid ni Diana na hindi madaling tumira sa tahanan ng mga Villarama kasama ang tunay na pamilya ng kanyang ama. Ngunit hindi niya maaring tanggihan ang napakagandang hangarin ng kanyang ama tungkol sa kanilang mag-ina. May malubhang sakit kasi ang kanyang nanay at nangako ang ama niyang ipapagamot ang mama Christina niya bukod sa maipagpatuloy pa niya ang kanyang pag-aaral since graduating naman siya sa taon na iyon. Bukod sa pagpaaralin pa siya hanggang college. Ngunit kailangan niyang tumira sa mansyon ng mga Villarama since mag-isa na naman siyang maiwan sa maliit na tahanan nilang mag-ina. Dahil sa medyo matatagalan naman si Aling Christina na mananatili sa hospital. Walang nagawa ang mayabang na mag-inang Claudia at Kathleen kundi ang tanggapin si Diana. Ngunit mahigpit na tinututulan ng mag-ina ang ipakilala si Diana sa mga kaibigan nito bilang isang Villarama. Maayos ang pagtira ni Diana noong una. Although hindi siya pinapansin ng mag-ina, pero tanggap niya iyon. Dahil alam naman niya na sa umpisa pa lang, hindi talaga siya welcome sa pamamahay na iyon. Ngunit nung nasa business trip si Don Ernesto, doon nararanasan ni Diana ang kalupitan ng mag-ina. Maging si Kathleen, basahan din ang turing sa kanya. Bagamat inaasahan na ni Diana na hindi siya tratuhin ng maayos ng mag-ina, subalit ang gagawin siyang alipin habang wala si Don Ernesto ay kalabisan na. Lalo pa at nag-aaral pa siya. Tumulong ka sa paglilinis nang may pakinabang ka naman. Hindi ka prinsesa dito. Sigaw ng bruhang si Claudia nang hinagi sa pagmumukha mismo ng dalaga ang uniforming pangkatulong para kay Diana. Walang imik na isa-isang pinulot ng dalaga ang magkaparis na uniforming pangkatulong na nagkalat sa sahig. Isinuot at nag-umpisang magtrabaho kasama ang mga katulong. Ganon ang naging buhay ni Diana sa loob ng mansyon ng mga Villarama sa tuwing wala ang kanyang ama. 2 buwan pa lang siyang nanatili sa lugar na iyon. Pero pakiramdam ng dalaga, napakahaba na ng panahong dumaan. Kung pwede lang sanang hilahin niya ang mga araw para makapagtapos kaagad siya sa pag-aaral, gumaling ang kanyang nanay at makaalis na siya sa impyernong lugar na iyon. Taimtim niyang dasal.
Naging abala ang lahat isang umaga na siyang labis na ipinagtataka ni Diana. Anong meron? Tanong niya. Hindi naman ganito kaingrande kapag dumarating galing business trip ang kanyang ama. Dagdag pa ng dalaga. Kasi ma'am, darating ang fiancé ni Ma'am Kathleen. Tugon ni Manang Carmen na siyang muli niyang pinaalalahanang huwag siyang tawaging ma'am. Dahil pare-pareho lang naman ang katayuan nila sa buhay. Mapagkumbabang wika ng dalaga. Marahan namang tumango ang ale na siyang labis na ikinatuwa ng dalaga. Gulat ang bumalatay sa maamong mukha ng dalaga nang mabungaran ang dalawang makikisig na mga binata na tahimik lang na nakaupo sa isang sulok ng sala. Inaabala ni Kian ang sarili sa hawak na cellphone, habang si Noah naman inaabala din ang sariling mga mata sa pag-ikot sa buong paligid ng magarang mansyon. Wow! Beautiful! Manghang tura ng babaerong lalaki. Just shut up, Noah. Untag ni Kian. Hindi na bago pa para kay Kian ang linyahang iyon ni Noah. Kung sa bagay, lahat naman na nakikita nitong nakapalda, maganda na para sa kanya. Sumalubong lang naman sa malikot na mga mata ni Noah ang isang naka-housemaid uniform, ngunit napakagandang dalaga na iniluwa mula sa pinto ng kusina. Bit-bit nito ang isang tray na puno ng pagkain at inumin para sa mga bisita. Hindi na napigilan pang lingunin ni Kian ang babaerong kaibigan. Bigla kasi siyang kinabahan ng marinig ang pamilyar na boses ng isang babaeng matagal niya nang hinahanap. Nagsalubong ang tingin ng dalawa. Ngunit mukhang hindi na siya nakilala ng dalaga. Si Diana ang kaagad unang bumati sa binata na noon ay taglay ang madilim na aura. Ganun na lang ang pagkapahiya ng dalaga nang wala man lang siyang natanggap na tugon sa magalang niyang pagbati sa binata. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga habang isa-isang ibinababa ang dalang pagkain para sa mga bisita dahil sa sobrang kabang hindi niya mapangalanan. Bakit ba siya apektado sa matalim na titig ng masungit na lalaking iyon? Tanong niya sa isip habang pilit na nilalabanan ang kabang nararamdaman. Kung ang lalaking ito ang fiancé ni Kathleen, well, bagay nga sila. Parehong mga masasamang ugali. Mabuti pa yung nagngangalang Noah. Mabait na, palangiti pa. Baktol ni Diana sa isip. Kaya nga ayaw na ayaw niya sa mga mayayaman eh. Bukod sa mayayabang na, mga mata pobre pa. Although hindi naman niya nalalahat. Bakit ikaw ang nagdala ng mga iyan? Di ba ilang beses ko nang sinabi sa iyong sa kusina ka lang? Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? O sadyang tanga ka lang talaga? Puno ng pangungut niyang salita ng babae na talagang nagdulot ng labis na panggalaiti ni Kian. Ni hindi man lang magawang magtimpi ng iskandalosang babae sa harap ng mga bisita. Kahit nga si Noah, sobrang nalaki ang mga mata sa ipinapakitang kabastusan ng babae. Mag-walk out na sana si Kian dahil baka hindi niya na mapigilan ang sarili at masaktan lang niya si Kathleen. Nang pagbukas ng main door ay iniluwa doon ang ama ng pamilya Villarama, si Don Ernesto. Nagulat ang Don. Kaagad nitong naamoy ang tensyon sa paligid. What's going on here? Palipat-lipat ang tingin ng matandang bilyonaryo sa lahat ng mga naroon. Tumigil sa pag-ikot ang mga mata ng Don nang madako ang tingin nito sa nakayukong si Diana. Masusi nitong sinusuri ang anak mula ulo hanggang paa habang nakatayo sa isang tabi. Bakit ganyan ang ayos mo? Sinong nag-utos sa'yong magsuot ka ng ganyan? Umuusok ang ilong sa galit na tura ni Don Ernesto. Ang trabaho mo ay mag-focus sa pag-aaral, lalo pat malapit ka nang magtapos. Muling paalala ng ama. Dad, siya naman ang may gusto niya ni. Pinipigilan pa nga siya ni Mami pero talagang matigas ang ulo. Sabat ni Kathleen. Ngunit deadma lang ang Don. Ni hindi man lang binalingan ng tingin ang anak. Para bang hangin lang si Kathleen kung ituring nito. Napati pa ang dalawang binata halatang hindi naniniwala sa paliwanag ng maarting babae.
Lalo pa at nasaksihan ng dalawang binata kung paano nito tratuhin si Diana just a while ago. Kung makalait ito kay Diana, para bang napakadami na nitong na-achieve sa buhay. Wala pa nga itong natapos kahit isa sa mga kursong kinuha nito. Paano ba naman matatapos kung panay-palit lang ng kurso? Pero pagdating sa barkada, napakagaling ni Kathleen makisama. Maging si Claudia man, nagulat din sa biglang pagdating ng asawa. Nahuli tuloy sa akto ang palihim niyang pangmamalupit kay Diana. Kaagad nitong dinipinsahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa paliwanag ni Kathleen. Ngunit matalim na titig lang ang ibinato pabalik ng Don sa asawa niyang puno ng kaartihan sa katawan. Umpisa pa lang, may hinala na ang Don na lihim nitong inaapi ang anak niyang si Diana. Kaya siya umuwi bigla na walang pasabi para hulihin sa akto ang best actress niyang asawa. Tanging si Kian lang ang nakakaalam sa kanyang pagdating. Kung kaya, halos sumabog ang Don nang mapatunayan na tama ang kanyang mga hinala. Ang artistang si Claudia gusto pa sanang umapila. Ngunit kahit anong palusot pa niya, wala nang talab kay Don Ernesto. Magalang na bumati ang dalawang binata sa nooy namumulang mukha na si Don Ernesto. Nagpatuloy ang discussion ilang saglit matapos nakapag-relax ang Don. Ang totoo, pinapapunta niya ang binatang si Kian sa kanyang mansyon hindi dahil para pag-usapan ang kasal nito sa fiancing si Kathleen, kundi tungkol sa pakiusap ng Don sa gagawing pag-training nito kay Diana para matutong magpatakbo ng negosyo. Isang semester na lang kasi matapos na ng dalaga ang kursong business management. Sumilay ang makahulugang ngiti sa labi ng binata. Kinampihan pa rin siya ng kapalaran. Aniya sa isip, walang malay ang Don na labis na ikinagalak ng puso ng binata ang pakiusap nito. Hanggang sa mga oras na yun, halos hindi pa rin makapaniwala si Kian na napakalapit lang pala ng dalaga sa kanya, gayong kung saang sulok na ng bansa niya ito pinapahanap. Abot langit ang pasasalamat ng binata at dininig ng Diyos ang panalangin niya. Kaya ngayon, hindi niya nasasayangin pa ang pagkakataong ibinigay ng langit. Samantala, kundi dahil sa inutos ng ama ni Diana, never siyang pumayag na ang lalaking fiancé ng maldita niyang kapatid ang siyang magturo sa kanya sa pagpapatakbo tungkol sa negosyo ng pamilya. Kung bakit pa naman kasi sa dinami-dami ng mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, si Kian pa ang napili nitong magturo sa kanya. Gayong napakasilosa pa naman ni Kathleen. Isa pang ipinagtataka niya. Siya na anak sa labas, siya ang tinitraining. Samantalang ang legitimate daughter, walang ginawa kundi ang mag-party gabi-gabi. Waldas dito, waldas doon. Naunawaan ni Diana kung paano pinalaking spoiled brat si Kathleen ng mga magulang nito. Anyway, sa totoo lang, hindi nakakaingit ang tinatamasang marangyang buhay ni Kathleen, kundi nakakaawa ito. Paano na ang babaeng ito kapag dumating ang araw na mag-isa na lang ito sa mundo? Ni wala man lang itong alam na gawin, maliban sa paglalakwatsa at pagwawaldas ng perang hindi sa kanya. Ni wala nga itong natapos kahit isang semester lang sa mga kursong kinuha nito. Sa isip ni Diana, "Are you really sure it was her, dude?" Pag-ulit pa ni Noah at baka nagkamali lang siya sa kanyang pandinig. Isa pa, parang ayaw tanggapin ng sistema niya ang katotohanan dahil maging siya man na love at first sight din sa dalaga. Animoy binagsakan ng langit si Noah. Nayanig siya doon ah. Tila ba tinamaan si Noah ng nakakamatay na suntok diretso sa mukha niya nang nakangiting tanguan ni Kian ang kaibigan. Ano pa bang magagawa niya kundi ang ipaubaya na lang sa kaibigan ang babaeng napupusuan? Dahil sa umpisa pa man, alam niya nang si Kian na ang nagmamay-ari sa dalaga. Ngunit paano na pala kung si Kian nakatakda ng ikasal sa tunay na anak ng mga Villarama? Biglang nabuhayan ng pag-asa ang binatang si Noah.
It will never happen, Noah. Paninigurado ni Kian na siyang ipinanlaki naman ng mata ng kaibigan. So, you mean, sisirain mo ang matagal lang na pagkasunduan, dude? Naguguluhang tanong nito. No, sagot ng binata. Sa puntong iyon, mas lalo pang nalabuan si Noah sa sagot ng kaibigan. I mean, tuloy pa rin ang kasal pero hindi kay Kathleen, kundi kay Diana. Si Diana ang nais kong pakasalan. Seryoso? At puno ng kasiguraduhang ani ng binata. Pakatatag ka, Diana. Kaya mo yan. Wika niya sa sarili. Masaya na sana siya dahil sa wakas, ligtas na ang nanay niya sa tiyak na kapahamakan na labis na ipinagpapasalamat niya sa ama na siyang nagpagamot kay Aling Cristina. Kaya naman, hindi niya dapat biguin ang ama na umaasa at lubos na nagtiwala sa kakayahan niyang maggagampanan ng maayos ang responsibilidad sa kumpanya na halos siya na ang inaasahan. 3 buwan pa lang siyang sumasabak sa pagsasanay with a handsome mentor which is Kian. Pero parang halos inaasa na sa kanya ang pagpapatakbo. Salamat na lang at hindi pa rin siya pinabayaan ni Kian. Although nahihiya na rin siya sa binata at meron din itong sariling negosyong pinapatakbo. Hindi na mabilang sa daliri kung ilang beses na siyang saktan ni Kathleen dahil sa selos. Kahit sa mismong opisina pa ng kumpanya, sinusugod pa rin siya ng kapatid at pinapahiya. Na pati pa ang madrasta niya, nakikisali na rin sa away nilang magkapatid. Kung hindi lang dahil sa utang na loob niya sa ama, hindi mangyayaring ipagsiksikan niya ang sarili sa tahanan ng tunay na pamilya nito. Lalo pa at sobrang mapagmataas ang mag-inang Claudia at Kathleen. Siyempre, tumatanaw pa rin siya ng utang na loob kahit na sabihing ama pa niya ito. Oo nga at isa rin siyang Villarama, pero hindi mabali ang katotohanang anak pa rin siya sa labas. Anak ng isang bayarang babae. Kaya nga, hindi siya magagawang ipakilala ng ama sa madla. Masakit man, pero yon ang katotohanan at naintindihan naman niya iyon. Kung bakit ba kasi na siya pa ang nakatagong anak sa labas, siya pa ang pinaturoang pag-aralan ang negosyo ng pamilya. Napahanga si Kian sa sobrang bilis na tuto ni Diana. Hindi maikailang isa talaga itong Villarama. Magaling nga ito sa negosyo, pero ang hina naman ng memory ng dalaga pagdating sa kanya. Sa halos 3 buwan nilang magkakasama, hindi man lang siya naalala ng dalaga. Bagkus, todo iwas pa ito sa kanya at naintindihan naman niya iyon. Naawa na nga siya sa dalaga dahil sa pinagagawa ng walang modo nitong kapatid na si Kathleen. Alam ni Kian kung ano ang ikinagagalit ni Kathleen, ngunit hindi naman siya nagkulang sa pagpapaintindi dito. Ilang beses niya nang sinabi na wala talaga itong maasahan sa kanya dahil hindi mangyayaring magpakasal siya dito. Ngunit sadyang napakahirap lang talagang paliwanagan ng babae na siyang lalong ikinainis ni Kian. Ngunit ganun pa man, hindi dapat na ibunto ni Kathleen ang galit kay Diana dahil sa umpisa pa lang, tumanggi ng binata na pakasalan si Kathleen. Mahigpit na nga ang pagtutol niya noon pa man, ano pa kaya ngayon na natagpuan niya na ang babaeng tinatangi ng puso niya? Napapansin ni Kian nitong mga nakarang araw ang pananahimik ng kanyang ama, na kahit ang pangungulit nito tungkol sa napagkasunduan nilang kasal ni Kathleen ay tila ba limot na ng ama. Nakapagtataka lang dahil hinayaan lang siya sa mga ginagawa niyang pagtulong kay Diana. Samantala, tila ba sinusubok si Diana ng panahon. Bakit ba kasi sobrang bait ng binata sa kanya? Todo iwas na nga siya dito dahil ayaw niya ng gulo. Kaya nga sinisikap niya para kaagad na matuto. Nang sa ganun, maiiwasan niyang binata. Ngunit kung gaano siya umiiwas dito, gano'n naman ito lumalapit sa kanya. Ang ikinatatakot ni Diana na baka hindi niya mapipigilan ang sarili at baka makalimutan niyang fiancé ito ng kapatid. Oo, fiancé pa rin ito ng kapatid. Kahit ilang beses pang itinanggi ni Kian,
Wala pa rin itong magagawa kung kagustuhan ng mga magulang nila. Mas mahalaga kasi sa kanilang mga mayayaman ang mapangalaga ng kanilang negosyo. Hindi na bali kung gaano man mawasak ang iyong puso. Di po ba daddy nangako ka? Na sa oras na makapagtapos ako't matuto sa negosyo, maaari na akong bumalik kay nanay? Madamdaming wika ng dalaga habang pinipigilan ang sariling huwag maluha sa harap ng ama. Oo nga't lagi naman siyang dumadalaw kay Aling Cristina, pero iba pa rin kapag kasama niya ang ina. Of course, I promise. And I mean it, anak. But can you just give me a few days to fix some things I made mistake from the past? Muling pakiusap na naman ng ama at nangakong ito na ang huli niyang pangangambala sa anak. Mabigat ang loob ng dalagang tinanggap ang pakiusap ng ama. Naisa na ni Diana na lisanin ang mansyon bago pa maganap next week ang engagement party ni Kian at Kathleen. Alam niyang wala siyang karapatang masaktan, pero bakit hindi niya kaya? Bakit ganun na lang niya kabilis natutunang mahalin ang binata? Gayong alam naman niyang hindi dapat. Hindi na napigilan pang mapahagulgol ni Diana matapos ipakilala ni Kian ang sarili. Isa sa mga dahilan kung bakit ang bilis niyang nahulog sa binata. Dahil naalala niya ang kaibigang si Andrew sa katauhan ni Kian na bigla na lang naglaho 5 years ago. Bakit? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Untag ng dalaga habang nagpatuloy lang sa paghikbi. Gusto niyang magalit sa binata at kamuhian na kahit ang totoo ay sobrang miss niya na ito. All this time, kilala pala siya ng binata. Kaya pala ito nagsusumiksik na mapalapit sa kanya. Ang tanga niya lang at hindi niya nararamdaman. Kastigo niya sa sarili. Samantalang si Kian naman, tuwang-tuwa pa sa nakitang reaksyon ng dalaga. Paanong hindi? Nalalaman lang naman niya mula mismo sa bibig ng dalaga na nahulog na pala ito sa kanya. Hindi na malaya ng mailap na si Diana na umibig na pala siya sa isang binatang may fiancé na. Isang engranding engagement party ang magaganap kinagabihan. Siyempre, mga anak na naman ng kilalang bilyonaryo ang nakataktang ikakasal sa susunod na 2 buwan. Sinisigurado ng magkabilaang pamilya na tatatak sa buong bansa ang pag-isang dibdib ng kanilang mga anak. Engagement party pa lang dumagsa ng mga reporters na siyang sinasadya ni Don Ernesto na imbitahan. Hindi maitatago ang kaba at excitement na naramdaman ng binata na siyang ikinatawa naman ng malapit na kaibigan nitong si Noah. Papaano hindi siya kakabahan? Ilang minuto na lang mag-umpisa na ang party, ngunit hindi pa niya nakikita si Diana. Samantala, hindi umobra ang pagmamatigas si Diana. Napilit pa rin ito ng ama sa huli na sumama. Kung sana'y alam lang ng ama niya kung kaano nagdurusa ang puso niya ngayon. Dasal niya na lang, nakakayanin sana niya maeksenang makikita mamaya. Walang sabi-sabing tinungga ng dalaga ng diretso ang isang basong alak na inabot ng waiter pagkapasok pa lang nila. Naubos na ang laman ng baso nang malingunan ito ng ama. What the F, Diana? Bakit mo tinungga? Alak yun, anak. Puno ng pagkagulat na sambit ng ama. Sakto naman na napadaan si Noah. Pasimple itong pinakiusapan ng Don na alalayan mo na ang anak na makaupo. Kailangan pa kasi niyang asikasuhin ang mga bisita na noon ay isa-isa nang nagsidatingan. Si Diana ba kamo, dude? Kanina pa narito. Actually, medyo nahihilo na nga yun eh. Tinungga ba naman ng isang basong alak na parang tubig lang? Nailing na wika ni Noah. Gano'n na lang namilog ang mga mata ng dalawang binata nang madako sabay ang paningin nila sa dalagang kanina pa ni Kian hinahanap. Hawak lang naman ito isang basong alak na siyang labis na ikinataranta ng dalawang binata. Naubos na pala agad nito ang pangalawang baso at nangalahati na ngayon ang kasunod na kasalukuyang hawak ng dalaga. Konti na lang, babagsak na si Diana dahil hindi naman talaga ito marunong uminom ng alak. Ang totoo, it was her first time drinking liquor. Kaya gano'n na lang siya kabilis tinamaan. Halos magumpisa na ng party nang dumating ang mag-inang Claudia at Kathleen. Siyempre, sinadya nilang magpahuli ng dating
para makuha ang atensyon ng lahat ng mga taong naroroon, lalong-lalo na ang mga reporters. Nasa biyahe pa lang ang mag-ina. Ini-imagine na ni Claudia ang napipintong kasikatan niya kinabukasan. Subalit, sobrang nakapagtataka ang katahimikan. Pagkababa pa lang ng mag-ina sa magkarang sasakyan, wala malang sumalubong sa kanila kahit isang reporter. "Anong nangyari, Mommy?" Nagtatakang tanong ni Kathleen. "Ewan ko nga anak, bakit ganito katahimik?" Tugon nito. Naglaho bigla ang mayabang na aura ng mag-ina matapos mapuna. Nakabaliktaran sa kanilang iniisip ang kasalukuyang nagaganap na kasiyahan. "Ano to?" Dumadagongdong na sigaw ni Kathleen nang tumambad sa kanilang pagpasok ang masigabong palakpakan at hiyawan ng mga taong naroroon habang nakatutok ang lahat sa entabladong kinatatayuan ni Kian at Diana. Katatapos lang ng announcement base sa pagkaintindi ng mag-ina. Wait, announcement of engagement? Hindi ba siya ang dapat na naroon? Asik niya. Kaya pala wala man lang ni isang reporter ang sumalubong sa kanila. Walang pag-alinlangang sinugod ni Kathleen ang dalawa sa ibabaw ng entablado. Kamuntikan pang mahablot ng babae ang buhok ni Diana. Nagdilim ang paningin ni Kathleen nang makitang feel na feel pa ng malanding babae ang sumandal sa dibdib ni Kian habang nakalingkis naman ang braso nito sa bewang ng dalaga. Ang hilo sa alak na si Diana, mas lalo pang nahihilo nang marinig ang announcement tungkol sa kanilang engagement ni Kian. Dama niya ang mas lalong pamumula ng mukha. Lahat kasi ng mga mata ng mga bisitang naroroon nakatutok sa kanya nang ilako niya ang paningin sa paligid. Dinig pa niya ang mga malulutong na pagmumura at matining na sigaw ni Kathleen na tila ba nawawala na sa sarili. Sigurado siyang masasaktan siya ng walang kalaban-laban kung hindi kaagad naharang ni Kian ang sarili para itago siya sa likod nito. Lalo pa at nakainom siya. Biglang nawala ang kalasingan niya nang makita niya ang nakangiti at maliwalas na mukha ng ina. "Mama!" Gulat na gulat niyang bulalas. Pakiramdam ng dalaga, lumalakas lalo ang loob niya dahil kasama niya na ngayon ang mahal na mahal niyang ina. Walang mapagsidla ng sayang nararamdaman niya sa tuluyang pagaling ng kanyang ina na si Aling Cristina. Nagwala si Claudia. Umuusok ang ilong nito dahil sa sobrang galit. Ni sa hinagap, hindi niya akalaing makita niya ang babaeng kinasusuklaman niya buong buhay. Si Cristina, ang babae na hanggang ngayon alam niyang mahal pa rin ng kanyang asawa. Nawala tuloy sa isip niya na may problema ding kinakaharap ang anak nitong si Kathleen. Mukhang pareho yata silang nasurpresa sa mga oras na iyon. Hindi pa man siya nakagawa ng eksena, nahila na kaagad siya ng mga tauhan ni Don Ernesto patungo sa isang tabi. "Madam, kung ayaw mong mag-viral bukas, please calm down." Pakiusap ng isa sa mga tauhan ng Don. Subalit hindi nakinig si Claudia. Kung may mag-viral man bukas, tinitiyak niya na ang mag-ina iyon at hindi siya. Tuko niya sa kabit ng asawa na si Cristina at sa mga agaw nitong anak na si Diana. Wala nang nagawa pang mga tauhan ng Don kundi ang pabayaang magsusumigaw si Claudia. "Ikaw ang lumayas, Claudia!" Biglang natigil ang pagwawala ng babae dahil sa sobrang lakas ng sigaw ng Don. Hindi na ito nakapagtimpi pa at pinatulan na si Claudia. Bumalatay sandali ang takot sa mukha ni Claudia nang makitang hindi nagbibiro ang asawa. "Ano to? Siya ang asawa. Bakit siya ang palalayasin? Hindi ba dapat na ang malanding prostitute na kabit nito ang maglaho?" Muling sigaw nito habang dinuro-duro si Cristina na noon ay tahimik lang na naupo. Hindi matatanggap ni Kathleen na siya ay basta na lang palalayasin na wala man lang makukuha ni Katiting na mana. Daig pa ni Kathleen ang sinampal ng 10 beses. Lahat lang naman kasi ng mga masasakit na salitang ibinato niya kay Diana noon, ngayon ay isa-isa nang bumabalik sa pagmumukha niya na doble pa.
Nabaliktad ang sitwasyon sa isang iglap. Ang inaaping si Diana, ang siya palang nag-iisang tagapagmana ng mga Villarama. Ang mayabang na si Kathleen, anak pala sa ibang lalaki ni Claudia na hanggang ngayon patuloy pa ring humuhot-hot ng pera kay Claudia. Tinangkap pang tumanggi ang babae na siyang lalong ikinapahiya nito. Nang isa-isang inilatag ni Don Ernesto ang lahat ng mga katibayang naipon. Napilitang umalis ang mag-ina, dala ang nakakapangilabot na kahihiyan. Hindi nga nagkamali ang puso ni Kian sa pagpili ng babaeng magiging kabiyak. At si Diana ngayon ang tamang babae. Kaya pala, ganun na lang kaporsigido si Don Ernesto na matuto si Diana sa negosyo. Samantala, kaya lang naman napilitang pumasok si Aling Cristina sa isang club noon para mapag-aral sana ang sarili. Ngunit, nakilala niya si Ernesto na siyang sumira sa magandang kinabukasan na pinapangarap niya. Buntis na siya noon ng lapitan ni Claudia at pagbantaan ng buhay. Napilitan siyang lumayo dahil sa takot na pati ang pinagbubuntis niya ay madamay pa. Lalo pa nang inamin ni Claudia na dinadala din ito ang magiging anak nila ni Ernesto. Hindi napipigilan ni Kian ang mapaluha habang pinagmasdan ang napakagandang si Diana habang naglalakad ng dahan-dahan patungo sa altar kung nasaan siya naghihintay. Mas lalo pang lumilitaw ang ganda ng dalaga sa suot-suot nitong trahe de boda. Wala nang tatawag sa kanya na anak sa labas simula sa araw na iyon dahil siya lang naman ang nag-iisang tagapagmana at legitimate daughter ni Don Ernesto Villarama. Wala na silang balita tungkol kay Claudia na nagtatago dahil sa daming pinagkautangan na humahabol dito. Habang si Kathleen, ayun, napariwara ang buhay matapos kumabit sa isang mayamang politician. Undergraduate ito, kaya walang makuhang magandang trabaho. Bukod pa doon, wala rin itong alam na trabaho. Palibhasa, lumaking spoiled brat at sunod sa luho. After 8 years, eto at 3 na ang supling ng mag-asawang Kian at Diana. Sobrang laking pasasalamat ni Diana dahil sa wakas, natagpuan niya na ang tunay na ligaya sa piling ng asawang si Kian na mahal siya at nangangakong mamahalin nila ang isa't isa hanggang sa kanilang pagtanda.